Sa Windmill Village sa East Blue, nabalitaan ng mga taga dito ang nangyari kay Garp sa Hachinoso Island. Hindi nga sila makapaniwala. Sabi ni Mayor Whoopslap na si Garp ay isang alamat kaya wag silang mag-alala. Sinang-ayunan naman ito ni Makino. Nang biglang tumawa ang anak ni Makino na napagalitan nga ni Mayor. Yun pala tumatawa yung batang ito dahil nakita niya ang litrato ni Luffy sa dyaryo. Habang sa bahay ng mga bandits naman ay nakita natin na umiiyak si Curly Hair Dadan nang binabasa niya nga yung balita tungkol kay Garp at kay Luffy. Nang biglang nakaramdam sila ng paggalaw sa paligid. Sa Log Town, nagkakagulo yung mga tao dahil nga mayroong nangyayaring earthquake. Sa South Blue ay mayroong paparating na malaking tsunami. Sa West Blue pinakita pa yung tulay nila na nayuyugyug dahil nga sa lindol. At ganun din sa North Blue na nagpapanik ang lahat. Lumalabas na yung lindol na ito ay walang kapareho sa mga lindol na naitala sa buong kasaysayan. Ito nga ay nagdulot ng malawakang pagkawasak sa mundo. Pinakita din sa atin ang iba pang mga lugar gaya sa Cape Town kung saan tila ba umiiyak o sumisigaw si Labun. Sa Water 7 na nandoon si Iceberg kasama yung kanyang mga tauhan. Sa Navy Headquarters kung saan pinakita si Hina. At sa Wano Kuni kung saan miski si Momonosuke ay nanginginig sa kaba dahil nga sa lindol na nangyayari. Hindi nga daw malaman kung saan nga ba yung epicenter ng lindol, dahilan upang ito ay maging pinakamalaking anomalya na nangyari sa mundo ng One Piece. Ilan pang mga reaksyon ay sa mga lugar kagaya ng Impel Down at sa Holy Land. Pinakita din sa atin si Imo Sama. Nangyari nga yung lindol 6 na araw matapos ang paglalaho ng Kingdom of Lelouch, kung saan isang napakalaking butas ang makikita sa posisyon ng isla dati. Ang pinakamatindi pa daw dito ay ang lindol na ito ang naging dahilan upang ang sea level sa buong mundo ay umakyat ng 1 meter. Ang pagtaas na ito ay siyang nag-trigger upang mawala ang ilang mga pangpang at dalampasigan. Sa Kamabaka Kingdom, hindi alam nila Ivankov ang nangyari dahil nga nawala yung pangpang kung saan yung mga Okama ay nagsasaya nga daw at tumatakbo. Pinakita din na ang ilan sa mga island ay tuluyang lumubog habang nasa bangka ang mga dating nakatira dito. Bumalik tayo sa Windmill Village at sabi ni Mayor Woodslap hindi daw dapat high tide ngayon habang pinapakita ang mga malalaking alon na halos umabot na sa daungan ng Windmill Village. Bumalik tayo sa Egghead Island. Pinakita na papunta na nga yung mga marines sa isla upang patayin si Dr. Vegapunk at hulihin ang Straw Hat Pirates. Mahigit 100 ships na mayroong 20 battleships ang nakapalibot sa buong isla. At ito ay binubuo ng 30,000 na mga marines. Sa labas ay hinaharap ng mga marines ang mga sea robots. Ang Malabaster Call na ito ay pinamumunuan ng 9 na Vice Admirals kasama si Admiral Kizaru. Kausap nga ni Kizaru si Sentomaru na kanyang pinapasuko na lang upang di na lumala ang sitwasyon. Sabi ni Sentomaru, kapag nagpatuloy ang mga marines ay aatakihin na talaga sila ng mga pasifista na alam naman natin ay mga cyborg na binuo ni Dr. Vegapunk pagkatapos niyang aralin ang kapangyarihan ni Kizaru. Hindi nga daw makapaniwala si Sentomaru na dadating yung araw na mismong si Kizaru ang papatay kay Vegapunk kahit na mayroon silang pinagsamahan. Sagot ni Kizaru, ang pag-aaral na ginawa ni Vegapunk sa Void Century ay isang krimen at ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Ni hindi nga din daw nila gusto na magkagulo dahil kapag madami ang kanilang mawasak sa isla, ganun din kadami ang mawawala sa Navy. Pagkatapos ay dito natin nalaman na ang isa sa 5 elders ay kasama ngayon ng Navy, si Saint J. Garcia Saturn, ang Godhead of Defense. Sabi ni Saturn ay huwag hayaan na malaman ng iba na kasama siya sa Buster Call habang binabasa niya yung balita na ginawa ni Big News Morgans na kanyang nagustuhan dahil nagmukhang bihag ng Straw Hat Pirates si Vegapunk ngayon. Pero sa kabilang banda hindi alam ng Navy kung ano ba talaga yung totoo dahil nga hindi pa nagre-report sina Rob Lucci sa kanila. Pero dahil alam nilang pinoprotektahan ngayon ni Sentomaru ang isla, naniniwala sila na nasa labo phase ngayon si Dr. Vegapunk at ang 6 pa niyang satellites, habang sila ay protektado pa ng mga Seraphims.
kasama ang Straw Hat Pirates na alam nilang nakikipagtulungan na din kay Dr. Vegapunk. Kasama pa nila yung Cyberpol Zero. Habang ang iba pang mga Cyberpol agents ay ikinulong ni Sentomaru sa tulong ng mga Pacifista Mark III units sa Fabrio Base. Alam din nila na ang status ng barrier ng Frontier Dome ay 100% pa din, kaya hindi sila makakapasok ng madali, pero ganun din sa mga nasa loob na hindi makakalabas basta-basta. Tinanong ni Saturn kung nasaan naman yung mga researchers at technicians na nakatira sa Egghead Island. Lumalabas na ang mga ito ay nasa barko at nag-e-evacuate na. Utos ni Saturn na palubugin ang mga ito dahil posible na maraming nalalaman ang mga ito. Dagdag pa ni Vice Admiral Doberman na si Jewel Riboni ay namataan sa Egghead Island. Pero sabi ni Saturn ay pabayaan na lamang ang anak ni Kuma. Wala naman silang mapapala dito. Pagkatapos ay nakatanggap ng signal ang mga Marines, tawag na nanggagaling sa Egghead Island. Lumalabas na tinawag ni York ang 5 Elders or tinawagan ni York ang 5 Elders na nasa Holy Land. Sabi ni York na parang mali yung nangyayari dahil pati siya ay tinatarget ngayon ng Navy upang patayin. Kahit na siya nga yung nagsabi sa pagtatraidor na ginawa ni Dr. Vegapunk sa kanila. Paliwanag ni Saint Marcus Mars, ito ay dahil maging si York ay satellite din ni Dr. Vegapunk. Sagot naman ni York dito kung interesado daw siya sa Void Century ay hindi na niya nga sasabihin yung mga alam niya sa 5 Elders. Sabi naman ni Saint Ethan Baron Venus Juro ay may point si York. Kaya tinanong niya ito kung nasaan na yung Cyberpol Zero at kung ano na yung ginagawa ng Straw Hat sa isla. Sabi ni York ay yung pagtawag niya sa 5 Elders na ito pagkatapos ng mga gulong nangyari ay ang sagot na sa tinatanong nila. Nandito na nga daw sa isla ang mga Seraphims. Dagdag pa ni York bakit daw napakaraming Navy ships sa labas? Gusto ba ng 5 Elders na makipaggera sa kanya? Sagot dito ni Saint Shepherd Jupiter ay nagbago na daw sila ng plano at tinanong si York kung makakabuo ba siya ng Mother Flame. Ito nga daw ay kinakailangan sa Holy Land ayon sa 5 Elders. Tanong ni York, sino yung nagde-desire na makuha ang Mother Flame? Dagdag pa ni York yung power plant nga daw na nakakagawa ng Mother Flame ay nasa Egghead Island mismo. Kaya kung gusto daw ng 5 Elders na makuha ito, ay huwag nilang saktan si York at gawin siyang isang celestial dragon. Sumang-ayon naman yung 5 Elders sa kondisyon ni York na ito. Ang kaso biglang umiyak nga si York habang kausap ang 5 Elders at humihingi ng tulong na iligtas siya bago pa siya patayin ni Luffy. Nagulat nga yung 5 Elders pati si Kizaru. Lumalabas na si York ay tumatawag habang siya ay bihag ngayon ng Straw Hat Pirates. Gagamitin nga nilang shield si York para makatakas sa Egghead Island. Makikita nga natin na magkakasama yung Straw Hat Pirates, si Dr. Vegapunk, si York, pati na rin si Rob Lucci. Kasama nga rin nila ngayon si Jewel Riboni.